Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga magulang daw ay walang nagiging paborito sino man sa kanilang mga anak. Pero minsan ay hindi nila napapansin na may oras na mas nagbibigay sila ng atensyon. Kapag alam nilang may kakulangan ng isa sa mga anak nila. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang maging paborito sa pamilya? Dear Papa Dudut, palagi raw patas ang pagtrato ng mga magulang sa kanilang mga anak. At kung may nagiging paborito man daw sila, madalas na yon ay ang panganay. Dahil ang panganay na anak ang unang naging dahilan kung bakit natawag sila na pamilya. Pero na-realize ko na hindi totoo yon, Papa Dudut, dahil kailanman ay hindi ko naranasan ang maging paborito sa pamilya. Ay Papa Dudut at sa ating mga kabarangay na kagaya kong hindi pinapalampas ang araw na hindi nakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories. Itago yun na lamang po ako sa pangalang Claire. 26 years old, taga Valenzuela at nagtatrabaho bilang telemarketer. Bata pa labang kami ng kapatid kong si Rita nang mamatay ang papa namin dahil sa isang aksidente. Kaya mag-isa na lamang si mama na bumuhay sa amin ang kapatid ko at hindi naman siya nahirapan sa umpisa kasi may malaking pera sa insurance ang nakuha niya nang mamatay si papa. Ginamit niya yon para makapag-buy and sell siya ng mga mamahaling bag at damit. Kaya kahit naging single mom siya ay hindi kami masyadong nakakaranas ng hirap sa buhay, Papa Dudut. Tapos na ako magwalis sa likod ng bahay. Mabuti naman, tapos na rin ako maglinis dito sa sala. Ay, nagugutom na ako. Sana pauwi na si mama. Pauwi na rin siya kasi kapag ganitong oras, malapit na yun dito sa bahay. Grabe, ang init sa labas. Nandiyan na pala si mama! Mama! Oh, Claire. Ay, napag ko nga muna itong mga pinamili ko sa lamesa. Mamaya ako na lang aayusin ang mga to. Nakakapagod mamalengke tuwing Sabado. Ang init na, ang dami pang tao. Upo muna ako sandali sa sofa para makapagpahinga. Mama! Oh, bakit pawisan niyang noo mo, Rita? Nagwalis po kasi ako sa may likod ng bahay. Bakit naman nagwalis ka ron? Tirik na tirik ang araw sa labas. Kasi mama, naglilinis po ako dito sa sala. Dapat, Claire, ikaw nang nagwalis doon imbis na si Rita. Mas matanda ka sa kanya kaya dapat ikaw ang gumagawa ng mga mas mahirap na trabaho dito sa bahay. Ayos lang po yun, Mama. Hindi naman po ako masyadong napagod. Hindi ka pa napagod sa lagay na yan? Kahit bumili ako ng bagong bestida para sa inyo. Nandito sa loob ng plastic. Yay! May bago na naman tayong bestida, ate! Oo nga, buksan na natin tong plastic! Claire, hayaan mo munang si Rita ang pumili ng gusto niyang kulay sa dalawang bestida na yan. Pero bakit po? Kasi karamihan sa mga damit niya, pinaglumaan mo lang. Kaya siya muna ang papiliin mo sa mga yan. Ay. Oh, mamili ka na raw. Eto na lang pink yung sa akin. Yan nga sana yung kulay na gusto ko kaysa dito sa blue eh. Ah, ganun ba? Sige, eto na lang blue yung sa akin. Sa'yo na yung pink, ate. Hayaan mo na ang blue na bestida sa ate mo, Rita. Yan na lang pink ang sayo kasi alam kong paborito mong kulay yan. Pero okay lang naman po sa akin kahit tong blue na lang na bestida, Mama. Huwag nang makulit at kunin mo na tong kulay pink, Rita. Iniisip ko talaga na yan ang pipiliin mo kasi paborito mo yan. Claire, yung blue na bestida ang sayo. Kunin mo na at pagkatapos, dalhin mo na rin sa kusina yung mga pinamili kong gulay. At hugasan mo na rin. Magpapahinga lang ako ng konti tapos magluluto na ako ng tanghalian natin. Okay po, Mama. Papa Dudut, mga bata pa lamang kami ay sakitin at may hika na ang kapatid kong si Rita. Yun ang sinasabi ni Mama na dahilan kung bakit madalas na nasa kanya ang atensyon nito.
Pero para sa akin ay paborito lang talaga ni Mama si Rita. Siya kasi ang palagi nitong pinapaboran at inaalagaan. Minsan tuloy ay naisip ko na sana ako na lamang ang mas naging sakitin at baka sakali na makuha ko ang atensyon at pagmamahal ni Mama. Baka sakali na ako ang maging paborito niya. Hindi lang kasi madalas na mangyari na si Rita ang pinapaboran ni Mama, palagi po yung nangyayari, Papa Dudut. Gusto ni Mama na si Rita ang unang mamimili sa mga pasalubong niya. Si Rita ang unang kukuha ng part ng chicken kapag nagluto si Mama ng fried chicken. Si Rita ang tatanungin ni Mama sa flavor ng ice cream na iuuwi niya at kung ano-ano pa na si Rita lang palagi ang nakikinabang. Sana talaga ako na lamang ang naging sakitin para ako na lamang din ang naging paborito ni Mama. Hindi ka ba talaga makakapunta dito sa bahay? Sorry Claire, pero hindi talaga. Bakit sabi mo kaninang umaga pupunta ka? Akala ko kasi maaga makakauwi si ate dito sa bahay, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin siya. Wala akong choice kundi itenga dito sa tindahan namin ng beauty ko. Ano ba naman yan? Kala ko pa naman makakapunta ka. Bakit parang naiinis yung boses mo? Hindi ka ba nag-e-enjoy dyan sa birthday party ng kapatid mo? Eh paano ako mag-e-enjoy? Hindi ko naman party to, no? Wala na nga akong ibang kausap dito kasi lahat ng mga bisita namin nandun, nakapalibot sa kapatid ko. Mukhang bongga talaga yung birthday party na yan ha. Partida, hindi pa yan debut ng kapatid mo. 17th birthday pa lang niya yan, pero may pa-catering na kaagad ng mami at lola mo para sa kanya. Kaya mas lalong nakakainis eh. Bakit naman? Kasi nung nagdibo ako nung nakaraang taon, hindi naman ganito kalaki yung inihanda nila para sa akin. Ay oo, naalala ko yun. Ang kwento mo kasi no, na-operahan sa appendix yung kapatid mo. Tapos ilang araw din siya na-confine sa ospital. Kaya ayun, yung pera na dapat na pang birthday party mo, nagastos ng mama mo para kay Rita. Di ba nakakainis talaga? Kapag kay Rita, ang bilis nilang maglabas ng pera. Pero pagdating sa akin, ang dami pang sasabihin bago pagbigyan ni mama o ni lola yung request ko. Huh! Kakatuyo ng dugo. Huwag ka na masyadong mabad trip, girl. Sige ka, masisira ang beauty mo at magiging mas maganda na ako sa'yo. Ay, sorry girl, kailangan ko na ibabato, may bumibili ng load. Kita na lang tayo sa school bukas ha? Ay, sandali, magbaon ka ng pagkain bukas ha? For sure naman na maraming matitira dyan. Opo. Sige, kita na lang tayo sa school bukas. Bye! Bye! Oh, nandito ka lang pala sa balkonahe, Claire. Kanina ka pa hinahanap ng lola at mga pinsan mo sa baba. Tinawagan ko lang po yung kaibigan ko. Wala pong signal sa baba kaya pumunta po muna ako dito. Kumain ka na ba? Parang hindi pa kita nakitang kumuha ng pagkain mula kanina. Busog pa naman po kasi ako kaya mamaya na lang po ako kakain. Okay, sige. Pero puntahan mo ang lola mo mamaya. Kasi panay ang tanong niya sa akin kanina kung nasaan ka raw ba at hindi ka niya nakikita. Sige po. Mama, bakit po ganito kalaki ang birthday party na binigay niyo kay Rita? Hindi pa naman po niya 18th birthday ah. Eh kasi natuwa ang lola mo nung napasama ang kapatid mo sa Dean's List. Dapat talaga sa restaurant lang tayo magse-celebrate. Simpleng dinner lang sana. Pero ang lola mo ang mapilit na magpa-catering service dito sa bahay para sa birthday ni Rita. Oh, huwag mong sabihin na nagtatampo ka pa rin. Bakit naman ako magtatampo? Eh sanay naman po ako na paborito ng lahat si Rita, lalo na po ni Lola. Huwag mong sabihin yan. Walang paborito ang lola mo sa inyong magkapatid. Palagi niyo yung sinasabi, pero iba naman ang nakikita at nararamdaman ko. Sige na po ma, kakain na lang po ako at bigla ako nakaramdam ng gutom. Maiwan ko na po muna kayo dito sa terrace. Papadudot lahat na nga ng pabor at mas ay palaging nakukuha ni Rita. Noong nag-celebrate ako ng 18th birthday ko ay hindi kasing bongga ng sa kanya. Kahit pa nga nang graduate ako na salutatorian noong nasa elementary ako ay nagluto lamang ng pansit si mama para sa bahay. Ang dahilan niya naman noon ay hindi pa raw kami nakakabawi sa mga gastusin dahil sa pagkamatay ni Papa. Pero kahit na maraming araw o espesyal na okasyon ang dumaan para makabawi siya sa akin pero hindi niya ginawa yon.
At pagdating kay Rita, ang bilis niyang magbigay ng bonggang party. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay naisip ko noon na paano kaya kung wala na lamang akong kapatid? Paano kung nag-iisang anak na lamang ako? Paano kung si Rita na lamang ang nawala at hindi si Papa? Siguro'y sobrang saya ng buhay ko kapag nagkataon. Kasi alam ko sa sarili ko na ako lang ang mahal at paborito ng mga magulang ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasa third year college ako at second year naman si Rita nang magtrabaho si Mama sa abroad. May pinsan kasi siya na nakatira sa Canada at inalok siya ng trabaho na kaagad namang tinanggap ni Mama. Dahil malaki naman ang tiwala niya sa akin, kahit papaano kaming dalawang magkapatid na lamang ang naiwan noon sa bahay. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman kami ng mga tita namin para masigurado na ayos lamang kami. At si Mama naman ay palaging tumatawag para kumustahin kami ni Rita. Hindi naman ako masyadong nahirapan bilang panganay sa bahay kasi may kusa rin namang kumilos sa mga gawaing bahay ang kapatid kong si Rita, Papa Dudut. Nagtoka-toka kami ng mga gawain kung sino ang maglalaba, maglilinis ng bahay, magliligpit sa pinagkainan, magluluto at kung ano-ano pa. Mabuti na lang din at hindi mareklamo si Rita kahit madalas na tinatambakan ko siya ng mga gawain. Kapag hindi rin schedule ng tawag ni Mama sa bahay ay sinasadya kong umalis at gumimik kasama ang mga kaibigan ko. Ayoko kasi na nakikita o nakakasama sa bahay ang kapatid ko. Nakakairita at nakakainis sa pakiramdam yon, Papa Dudut. Ate, hindi pa ba tumatawag si Mama? Hindi pa, baka mamaya pa yun. Pero di ba mga ganitong oras siya tumatawag? Oo, pero baka busy pa siya. Okay, sige. Oh, anong ginagawa mo? Nakaupo dito sa sofa. Oo nga, nakikita ko. Ang ibig kong sabihin, bakit nandyan ka pa? Eh hindi pa naman nag-video call si Mama. Hihintayin ko na lang na tumawag siya dyan sa laptop na gamit mo kasi alam ko na ganitong oras wala na dapat siyang trabaho. Baka nga may trabaho pa siya. Tsaka hindi mo ba nakikita na busy pa ako dito sa research paper namin? Bago ka umupo dyan, hindi mo ba narinig na type ako ng type dito sa laptop ko? Hindi ako makapag-concentrate ng dahil sa'yo eh. Ganun ba, ate? Sorry. O sige, pupunta na lang muna ako sa kwarto. Basta, tawagin mo ako kapag nag-video call na si Mama, ha? Oo na, sige na, sige na. Doon ka na muna sa kwarto mo para makapag-focus na ako dito sa ginagawa ko. Okay. Kakairita talaga! Buisit! Ay, eto na. Tumatawag na si Mama. Save ko na nga muna itong mga tinype ko bago ko sagutin ang tawag niya. Yan. Okay na. Hi, Mama! Claire, anak! Mabuti naman at nasagot mo kaagad ang tawag ko. Opo, kanina pa po ako naghihintay, Ma. Pasensya na at medyo napa-overtime ako sa trabaho. Ayos lang po yun, Ma. Kumusta na po kayo dyan? Eto, miss ko na kayo ng kapatid mo. Nasaan nga pala si Rita? Andun po sa kwarto niya, tulog pa. Parang napahaba yata ang siesta ng kapatid mo ah. Alam niyo naman po yung si Rita, kapag ganitong araw ng linggo, gusto niya palagi lang magkulong sa kwarto para matulog. Oo, ang lakas kasi sa tulog ng kapatid mo, pero hindi naman tumataba. Nga pala, palagi mo bang chinecheck kung nakakainom siya ng vitamins niya? Opo, Ma. Yung inhaler para sa asthma niya, i-check mo rin kung may laman pa ha. Kahit hindi na madalas umatake ang asthma ng kapatid mo, kailangan mo pa rin i-check ang inhaler niya ha. Okay po. Magde-deposit nga pala ako sa bank account mo bukas para sa pambayad ng bills dyan sa bahay. Saka para may budget kayo pang grocery. Palagi kang bumili ng prutas sa kagulay para sa kapatid mo, okay? Opo, Ma. O kumusta nga palang pag-aaral mo?
Di ka ba nahihirapan sa schedule mo? Lalo na't ikaw ang nag-grocery at nagbabayad ng bills. Hindi naman po ako nahihirapan, ma. Kasi yung cable, yung internet, yung kuryente, tsaka tubig, online ko na po binabayaran. Kaya hindi na po kailangan na pumila ng matagal. Tsaka, okay naman din po ang grades ko at pasok pa rin po ako sa scholarship. Alam niyo po, ma, nakakuha pala ako ng mataas na... Ate Claire, si Mama na ba yung ka-video call mo? Uy, gising na pala ang kapatid mo. Si Mama nga! Hello, Mama! Kumusta po kayo? Kanina ko pa po hinihintay ang tawag niyo. Pasensya na kasi napa-overtime ako sa trabaho. Kumusta ka na, Rita? Palagi ka bang umiinom ng vitamins mo? Opo, Mama. Naka-alarm po yun sa cellphone ko para hindi ko makalimutan. Mabuti naman. Huwag kang masyadong magpapagod dyan sa bahay, okay? Hindi maganda para sa katawan mo kapag napapagod ka o pinagpapawisan. Alam ko po yun, pero tumutulong pa rin ako kay Ate Claire sa paglilinis dito sa bahay. Ayoko po kasing itambak sa kanya ang lahat ng mga gawain. Naku, napakabait naman talaga ng bunso ko. Ay, magtitimpla lang po ako ng kape, ma. Kayo na lang po muna ni Rita ang mag-usap. Iwan ko po muna kayong dalawa, ha. Pupunta lang po ako sa kusina. Papadudod sa tuwing tatawag si Mama sa bahay ay unang-una niyang kukumustahin ang kapatid kong si Rita. Kung maayos raw ba ang pakiramdam nito, kung nakakainom ba ng vitamins palagi, kung hindi ba raw ubos ang laman ng inhaler para sa hika ni Rita at kung ano-ano pang mga bagay. Pakiramdam ko tuloy noon ay pinanganak ako sa mundong ito para maging yaya lamang ng kapatid ko. Tagabantay, tagapag-alaga at taga-asikaso sa kanya. O hindi ba masyadong halata si Mama kung sino ang paborito niyang anak, Papa Dudut? Kaya nga minsan ay nagiging sarcastic na ako sa pagsagot sa kanya kasi hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis. Palagi na lang kasing si Rita ang napapaboran sa lahat ng oras. Palaging siyang nakikita na kailangang alagaan. Alam ko naman na gusto lamang ni Mama na matuto akong maging responsable dahil dalawa lang kami ni Rita na magkasama sa bahay. Pero hindi niya man lang naisip na minsan ay kailangan ko rin ng lambing. Mula sa kanya na kay Rita niya palaging ibinibigay, Papa Dudut. Ang tagal naman magsimula ng stage play. May 8 minutes pa naman, kaya mag-chill lang muna tayo. Mabuti na lang mukhang konti lang ang manonood ngayon. Kaya ganitong oras kita niyaya para hindi tayo sumabay sa ibang estudyante. Nakita ko kasi kahapon na sobrang daming nanood dito nung bandang tanghali na. If I know, yung engineering student lang naman ang gusto nilang mapanood sa stage play na to. Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Feeling ko lang kasi ang gwapo-gwapo niya. Ayun. Kala ko naman gusto mo rin ang kwento ng stage play na to kaya ka manonood. Yun pala, type mo lang yung estudyante na kasama sa cast. Ganun na rin yun. Sinamahan talaga kita dito para mag-enjoy ako at kiligin na rin. Ewan ko sa'yo. Teka, bakit nga pala hindi mo sinama si Rita? Bakit ko naman siya isasama? Para kasama mo rin siyang manood. Kasi di ba mahilig din siya sa mga musical stage play? Oo nga, pero hindi naman ako mag-e-enjoy pagkasama ko siya, no? Alam mo namang naiirita ako kapag malapit siya sa akin. Grabe ka naman, Claire. Kapatid mo yun. Kapatid ko siya kasi wala akong choice, no? Pero kung may choice lang ako, hihilingin ko na sana hindi na lang siya nabuhay sa mundong to. Uy, grabe ka na, girl, ah. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan kaya ganyan ka kung makareact dyan. Ate! Ate Ay, si Rita. Ay nako, ayan na nga bang sinasabi ko. Masisira na naman ang araw ko. Nabati mo kasi. Lo, bakit ako sinisisi mo? Hello, Ate Claire! Hi, Kuya Arnold! Hi, Rita. Anong ginagawa mo dito? Mamaya pa kasi ang klase ko kaya manonood muna ako ng stage play. Buti nakita ko kayo ni Kuya Arnold. Okay lang ba na dito ako umupo sa tabi mo, ate? Bakit dito pa? Ang dami namang bakanting upuan, oh. Kasi gusto ko sana... Doon ka na lang sa kabilang side ng mga upuan. Hindi ko ma-enjoy tong stage play kung ang sikip-sikip ng paligid ko. Kaya nga ako pumunta ng ganito kaaga para wala masyadong estudyante na makasabay manood dito. Tapos mangingistorbo ka naman. Doon ka nga! Rita, mabuti pa nga na doon ka na muna umupo sa kabilang side ng auditorium.
Maluwag pa naman doon. Tsaka walang masyadong mga estudyante. Alam mo naman tong ate mo. Naiinitan ka agad kapag nasisikipan sa paligid niya. Ay, okay, sige. Doon na lang ako uupo. Girl, ang harsh mo masyado sa kapatid mo ah. Totoo naman ang sinabi ko na marami pang bakanting upuan dito ng araw. Sana magsimula na tong stage play na to para mawala ng pagka-bad trip ko dahil sa buwisit na Rita na yan. Papadudot, ramdam ko na hindi lang sa bahay o pamilya namin paborito si Rita kung hindi pati na rin sa school namin. Elementary at high school pa lamang ay madalas na kaming napagkukumpara na dalawa. Kahit mas magaling at matalino talaga ako pagdating sa academics ay si Rita pa rin ang mas napapansin nila kesa sa akin. Mas matangkad, mas payat, mas makinis ang kutis at lahat na yata ng magandang bagay ay lamang siya sa akin pagdating sa ibang tao. Sino ba naman ang hindi maiirita, hindi ba? Kahit saan kami makarating, yung kapatid ko lamang ang napapansin ng mga tao sa paligid namin. Siya ang mas madalas na napupuri, ang effortless nga niya na makuha ang atensyon ng ibang tao. Palagi siyang sinasabihan ng maganda, mabait pa. Samantalang ako kahit kailan ay hindi ko nakukuha ang ganong klase ng atensyon. Kailangan ko pang mag-aral ng mabuti at mag-ayos ng sarili ko, ng itsura ko para lamang mapansin ako at makatanggap ng papuri mula sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay mas lumalaki ang insecurity na nararamdaman ko para sa kapatid kong si Rita. Paano ba naman ay nagsisimula na rin siyang mapalapit sa circle of friends ko? Sumali kasi siya sa isang sport dance competition sa university namin at siya kasama ang partner niya ang nag-champion. Nang makilala nga siya ng ibang kaibigan at kaklase ko na kapatid ko ay marami nang gusto makipag-close sa akin ng dahil lamang sa kanya. Humanga sila kasi kahit may hika si Rita ay nagagawa nitong makipagsabayan ng husay sa pagsayaw. Pakiramdam ko rin noon ay simple yon na niyayabang sa akin ni Rita, Papa Dudut, na mas napapansin siya ng mga tao kesa sa akin. Nagpapanggap lamang siya na mabait sa harap ng iba, pati na rin sa harap ko. Alam ko naman na kagaya ko ay ayaw niya rin sa akin at ayaw niya nang may kahati dahil gusto niya siyang palaging bida sa mga kwento. Kaya nakakairita ang pagpapanggap at bait-baita na pinapakita sa akin ng kapatid ko, Papa Dudut. Nako, hindi na. Sayang naman kasi nandito yung crush mo at take note. Kanina ka pa niya hinahanap sa akin. Iyaan mo na siya. Baka lasing lang yan kaya ako hinahanap. Bakit ba kasi wala ka sa mood kumimik ngayon? May dalaw ka ba? Wala naman. Kaya lang kasi napagalitan ako ni Mama nung isang linggo eh. Nang tumawag kasi siya dito sa bahay tapos nasa bar tayo, si Rita ang nakasagot. Tapos ayun, nalaman ni Mama na nasa gimikan ako at walang kasama si Rita dito sa bahay. Dapat kasi sinama mo na lang si Rita para hindi ka nahuli eh.
Bakit ko naman siya isasama? Eh di nasira lang yung gimmick natin. Alam mo naman na palaging panira ng araw at buhay ko yung babaeng yun. Nako, ayan na, nagmamaldita na naman to. Nakakairita naman kasi talaga siya eh. Palaging pabida. Aray! Oh, Ba yan? Napaso pa ako dito sa niluluto kong ginataang gulay. Ibababa ko na muna tong tawag ha. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Okay, sige, balik na ako ron sa loob. Lumabas lang ako kasi walang signal doon. Basta kapag nagbago ang isip mo, gora ka na ditay ha. Sana talaga magbago pa isip mo. Hanggang madaling araw pa naman kami rito. Sige na girl, bye! Ay, mapatay na nga tong apoy sa kalan at mukhang okay na naman tong gulay na niluto ko. Ate, maghahapon na ba tayo? Mauna ka nang kumain. Mamaya na lang ako pero luto na tong ginataang gulay. Ikaw na lang ang maghain para sa sarili mo ha. Bakit hindi ka pa sumabay sa akin kumain? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Hindi naman sa ganun, ate. Nagtataka lang ako kasi palagi ka na lang hindi sumasabay sa akin kumain dito sa bahay. Eh sa wala pa akong gana eh. Alam nga naman pilitin ko ang sarili kong kumain. Wala ka bang gana o ayaw mo lang talaga ako nakasama at kasabay kumain? Alam mo naman pala eh. Kaya huwag ka nang paulit-ulit na nagtatanong dyan. Ate, galit ka pa rin ba sa akin kasi nadulas ako kay mama nung 1 linggo na wala ka dito sa bahay? Sorry na, ate. Hindi ko naman sinasadya talaga na sabihin yun kay mama. Eh nangyari na eh. Tsaka napagalitan na ako ni mama. Kaya wala na magagawa yung sorry mo no. Sige na, kumain ka na dyan. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Ate, bakit ba parang palagi ka nalang galit sa akin? Ano naman bang issue, Rita? Hindi naman ako gumagawa ng issue. Nagtatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung bakit parang palagi ka nalang galit sa akin. Palagi nalang mainit ang ulo mo sa akin tsaka parang ayaw mo ako makita o makasama. Okay, sige. Gusto mong malaman yung totoo? Naiirita ako sa'yo. Naiirita ako sa kaplastika na palagi mong pinapakita sa akin. Ha? Anong kaplastikan? Ate Claire, wala naman akong ginagawang ganun. Lahat ng pinapakita ko sa'yo totoo. Kahit alam ko naman na ayaw mo sa akin. Lahat yun tiniis ko kasi mahal kita. Palagi akong gumagawa ng paraan para mapalapit sa'yo pero ikaw naman ang lumalayo sa akin. Kasi nga kahit anong gawin ko para sa sarili ko, palagi na lang ikaw ang nakikita ng mga tao sa paligid ko. Palagi na lang ikaw yung bida. Palagi na lang ikaw yung mahal nila. Hindi totoo yan. Talaga? Hindi totoo? Rita, hindi ako tanga at mas lalong hindi ako manhid para hindi maramdaman na ikaw lang ang paborito ni Mama. Sa'yo lang siya palaging concern. Kung kumakain ka ba sa tamang oras, umiinom ka ba ng vitamins, may laman pa ba yung inhaler mo, at kung ano pa mga kaletsahan tungkol sa'yo. Ikaw na lang na ikaw ang nakikita niya, nakakabwisit na! Pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ka na mahal ni Mama. Huwag ka naman sana mag-isip ng ganyan. Pareho niya tayong anak at pareho niya tayong mahal. Ayun na nga eh. Pareho niya tayong anak, pero mas mahal ka niya. Alam mo, sana nga hindi ka na lang dumating sa mundong to eh. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi si Papa. Papa Dudut, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na sabihin lahat kay Rita ang hinanakit ko sa kanya. Ilang taon na rin kasi yung naipon dito sa dibdib ko. Mula pagkabata, nakikita at nararamdaman ko na siya ang paborito ng lahat. Siya ang paboritong anak ni Mama. Lahat ng nakikita ko, kinikimkim ko lamang at palagi kong iniisip ang bili ni Mama na mas mahina sa akin si Rita. Kaya siya ang dapat na mas alagaan. Pero nakakapuno na rin talaga, Papa Dudut. Nakakapagod ang magtiis na maging hindi paborito sa pamilya. Kaya naman pagkatapos na naging pagkatalo namin ni Rita, kaagad akong nagpalit ng damit na pang-alis at dumiretso sa bar kung nasaan sina Arnold at ang iba pang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at bago yon ay nakatawag si Mama sa bahay kaya sigurado ako na kinabukasan na ulit siya tatawag para mangumusta. Pinatay ko ang cellphone ko at nagpakalasing ako buong gabi habang kasama ko ang mga kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako kay Arnold. Habang sinasabi ko sa kanya ang mga sama ng loob ko tungkol sa kapatid kong si Rita.
Ang bigat ng nararamdaman ko noon pero hinayaan ko lamang na umiyak ako sa piling ni Arnold. At pagkatapos ay pinayuhan niya ako na minsan ay mali na rin daw kasi ang nararamdaman ko, pati na ang kinikilos ko. Hindi naman daw kasalanan ni Rita na maging mahina ang katawan niya. Hindi ginusto ni Rita na makuha ang simpatya ng mga tao sa paligid niya. Sigurado raw si Arnold na mahal ako ng kapatid kong si Rita. Dala na rin siguro ng kalasingan ay mas lalo kong naiyak sa mga sinabi niya. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay ni Arnold at nagpasya ako na doon magpalipas ng gabi sa kanila. Grabe, ang sakit pa rin ng ulo ko hanggang ngayon. Kung bakit naman kasi nasiraan pa yung tricycle na sinasakyan natin kanina eh. Kailangan patuloy nating maglakad pa uwi sa bahay namin. Ikaw naman kasi girl, grabe ka rin nagpakalunod sa alak kagabi. Para kang isda. Parang end of the world lang ang peg mo. Ay nako, hindi ko naman alam na sasakit ang ganito yung ulo ko, no? Nakakaloka ka talaga. Mabuti na lang hindi ka nagsuka sa loob ng kwarto ko dahil kung hindi mai-imburn na talaga ako sa'yo to the max. Mamapin ko yung sahig gamit ang dila mo. Sorry na, girl. Hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko na magpakalasing. Pero thank you ha. Kasi pinatuloy niyo muna ako sa bahay niyo para magpalipas ng gabi. Paano naman kita hindi patutuloyin sa bahay namin? Ayaw mo ngang umuwi sa inyo. Masama pa kasi yung loob ko kagabi kaya ayoko sana munang makita si Rita. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Mas magaan na kaysa kahapon. Siguro kasi nailabas ko na sa mga iyak ko nang malasing ako yung bigat na ang tagal ko nang inipon dito sa dibdib ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, kailangan nyo lang mag-usap ng kapatid mo. Ang hirap naman kasing sabihin sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman ko. Yung lahat ng sama ng loob ko tungkol sa kanya. Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako galit sa kanya eh. Naiinis lang ako kasi nga nasa kanya palagi yung atensyon ni Mama. Pero girl, walang kasalanan si Rita doon. Hindi niya kasalanan kung naging sakitin siya kaya siya ang madalas na inaalala ni tita. Alam ko naman yun. Nagigilty na nga ako eh. Nagigilty saan? Sa mga pang-aaway na ginawa mo sa kapatid mo? Kasama na yun. Pero mas nagigilty ako dahil sa mga sinabi niya sa akin kagabi. Mga sinabi niya sa'yo kagabi? Parang hindi mo yata na-chika sa akin yan nang malasing ka. Paano ko naman masasabi? Iyak na lang ako ng iyak kagabi. Pero ayun nga, ang sabi niya, ginawa niya ang lahat para mapalapit sa akin. Kahit ramdam niya na may sama ako ng loob sa kanya, nag-effort pa rin siya na kausapin ako tsaka lapitan ako. Alam mo girl, nakita ko yun. Talaga? Oo, yung mga pasimpleng paglapit niya sa'yo kapag nasa school tayo kahit palagi mo siyang pinapaalis. Yung pagsabay niyang kumain sa atin sa kantin kahit tinatarayan mo siya. Yung pagtawag niya sa'yo sa cellphone kapag nasa gimikan tayo. Tsaka iba pang mga bagay na ginagawa niya para lang maparamdam sa'yo na concerned siya sa'yo. Kaya nga minsan naaawa rin ako kay Rita eh. Kasi nakikita ko kung gaano niya kagustong mapalapit sa'yo kahit palagi mo siyang pinagtatabuyan. Ay, ano ba yan? Lalo tuloy ako na guilty. Usapin ko na lang siya mamaya at ako nang hihingi ng sorry sa kanya. Ay, very good ka dyan sa plano mo na yan, girl. Ay, napasarap ang chika ng husto. Hindi ko na malaya, nandito na pala tayo sa tapat ng bahay niyo. Teka, kunin ko lang yung susi. Go. Sigurado ako natulog pa si Rita ng ganitong oras. Rita! Oh my gosh, Claire! Si Rita! Nakadapa sa sahig! Tulungan mo ako, itihaya natin siya! Rita? Claire! Kulay blue na ang mukha ng kapatid mo! At ang balat niya sobrang lamig na! Claire, ang mabuti pa hingi na muna ako ng tulong sa mga kapitbahay niyo! Babalik ka agad
Gumising ka na, Rita! Papadudot, halos manginig ang buong katawan ko nang makita ko ang mukha ni Rita na halos kulay asul na. At maramdaman kong malamig na ang balat niya tapos ay wala na ring pulso ang lieg o braso niya. Tinapik-tapik ko pa rin siya sa pisngi niya, niyugyog ang mga balikat niya at paulit-ulit akong nakiusap na gumising na siya at hindi ako naniniwala sa himala, pero nang mga oras na yon ay nagmakaawa ako sa Diyos na sana'y patunayan niya sa akin na totoo ang himala at gisingin niya ang kapatid ko. Pero bigo ako dahil kagaya ng inaasahan ko nang makarating kami sa ospital, sa tulong ng mga kapitbahay namin, kaagad na sinabi ng doktor na wala ng buhay ang kapatid ko. Sobrang sakit, napakasakit para sa akin yon, Papa Dudut. Severe asthma attack, yun ang dahilan na sinabi ng doktor kung bakit binawian ng buhay ang kapatid ko. Noon ko lang nalaman na wala na palang laman ng inhaler na para sa hika niya. Kaya nang atakihin siya ng hika ng gabi na yon ay tuluyan na siyang nahirapang huminga hanggang sa bawian na siya ng buhay. Gusto ko na rin talagang panawan ng ulirat sa sobrang bigat at sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko, pero pinilit kong magpakatatag. Lalo na nang tawagan ko si Mama para sabihin sa kanya ang nangyari kay Rita. Mabuti na lamang at may kasama siya sa bahay nang tawagan ko siya para kahit papaano ay pakalmahin siya. Noon ko lang din na nakita sa cellphone na binuksan ko ang mga missed calls and chat sa akin ni Rita. Humihingi siya ng sorry sa mga naging kasalanan niya sa akin na hindi naman daw niya sinasadya. Nakiusap din siya noon na umuwi na ako sa bahay kasi natatakot daw siya na mag-isa. Sinabi niya rin sa akin sa chat na kung gaano niya ako kamahal bilang ate niya, sa kabila ng malamig na pakikitungo ko sa kanya. Labis ang pagsisisi na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Alam ko kasi na ako ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Kung hindi kami nag-away at hindi ko siya iniwana na mag-isa sa bahay, ay hindi po siya mamamatay. Kaya naman na makauwi si Mama mula sa abroad ay tinanggap ko lahat ng panunumbat niya nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin ni Rita bago ang umaga na nakita kong patay ang kapatid ko. Hindi na ako masyadong kinibo ni Mama at hindi ko siya masisisi dahil sa bigat ng naging kasalanan ko sa kanya, lalo na sa kapatid ko. Nang mailibing si Rita ay bumalik na rin kaagad sa abroad si Mama para muling magtrabaho. Siguro ay parte na rin ng pag-move on niya mula sa pagkamatay ni Rita ang ginawa niyang pagtatrabaho. Kahit na hindi naman na kailangan, lalo na nang makapagtapos na ako ng kolehiyo at magkaroon ng maayos na trabaho. Minsan na lang din siyang umuwi ng Pilipinas noon at sobrang bihira niya akong puntahan dito sa apartment ko. Hindi niya rin ako madalas natawagan noon para kumustahin at kung mangyari man yon ay malamig ang boses at pakikipag-usap niya sa akin. Pero kagaya nga ng sabi nila ay walang magulang ang hindi natitiis ang kanyang anak dahil nagkausap at nagkaayos din kami ni Mama nitong nakaraang Pasko. Umuwi siya sa bahay at nagkaroon kami ng family reunion kasamang ilang kamag-anak namin. Nang makapag-solo kami ni Mama ay doon ako muling humingi ng tawad sa kanya at sa wakas ay pinatawad niya na rin ako kasunod ang isang mahigpit na yakap. Papa Dudut, 6 na taon nang nakakalipas pero hanggang ngayon ay dala ko pa rin dito sa dibdib ko ang bigat, galit at pagsisisi dahil sa pagkawala ni Rita. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko at sana'y dumating ang araw na kagaya ni Mama ay mapatawad ko na rin ang sarili ko. At kung totoo man na dumadalaw sa panaginip ang mga taong mahal natin sa buhay na namayapa na, sana'y dalawin po ako ni Rita at sabihin niya sa akin na pinapatawad na niya ako para masabi ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal bilang ate niya. Maraming salamat po sa pagbibigay daan na mabahagi ko po ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Claire. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.